16 hanggang 320. Doktor ka ba? 0316. Malamig na bumantong hininga si Teng Ziqiao, at ang Silver Dragon Sword sa kanyang kamay ay nagpakawala ng malambing na daing, ang buong tao ay itinapon sa hangin, at ang espada ay pumulupot sa leeg ni Duanfeng ng kaakit-akit. Mukhang alam ni Duanfeng ang trick na ito, at inabot niya ang malambot na espada ni Teng Ziqiao. Ikaw. Nagulat si Teng Ziqiao, talagang may mga kamay ang lalaking ito para agawin ang espada. Dugo ang lumabas mula sa palad ni Duanfeng, at ang matalim na talim ay direktang tumama sa mga buto ni Duanfeng. Ngunit si Duanfeng ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit, na nakakagambala sa maliksi na paggalaw ni Teng Ziqiao. Bigla siyang tumalikod at hinampas ng kutsilyo si Teng Ziqiao, at ang true chi sa kanyang katawan ay umabot sa parang pagsabog. Nakakagalit na pagsira sa sarili. Sa wakas ay alam na ni Teng Ziqiao kung ano ang sinusubukang gawin ng taong ito. Ang mga ito ay ilang mga espesyal na pagsasanay na maaaring patuloy na i-compress ang nakagagalit na enerhiya at makamit ang isang paputok na epekto sa pagpapalabas. Kung Fu. Silver Dragon Sword. Mamatay kasama ako, matandang Duan. Alam ni Duanfeng na hindi siya kalaban, kaya nagpasya siyang ipagpalit ang isa't isa at isakripisyo ang kanyang buhay para sa hustisya. Huwag mo nang isipin yun. Direktang binitawan ni Teng Ziqiao ang malambot na espada, at kasabay ng pag-atras ng kanyang katawan, pinalapot niya ang isang kalasag ng Tai Chi na nakakagalit na enerhiya. Isang hadlang ang naging parang agos ng tubig at lumitaw sa harap ni Teng Ziqiao. Liang Yi Promise Shield. Sa sandaling bumukas ang kalasag, sumabog din ang katawan ni Duanfeng, at ang nag-aapoy na nakagagalit na enerhiya at laman at dugo ay sumabog ng gusto, na hindi kayang panuurin. Bagamat ang nakagagalit na kalasag sa harap ni Teng Ziqiao ay lumalaban ng maraming lakas ng pagsabog, pinalipad pa rin ito ang kanyang katawan palabas. Kapitan, kamusta, Team Teng? Isang grupo ng mga sarhento na nakasuot ng plaincloth ay tumakbo patungo kay Teng Ziqiao. Tumayo si Teng Ziqiao mula sa lupa, dumura ng dugo, at iwinagayway ang kanyang kamay. Ayos lang, mayroon akong kaunting pinsala sa loob, ngunit ang nakakagalit na chi na ito ni Duanfeng ay hindi kasing ganda ng sa akin, at hindi ito makakasama sa aking pundasyon. Tulad ng inaasahan ng Team Teng, ito ay talagang mapanganib ngayon, at hindi kami makakatulong. Oo, hindi ko inaasahan ang isang master mula sa kabilang panig. Kung ang Team Teng ay hindi dumating ng personal, may nangyari. Umiling si Teng Ziqiao. Nagsumikap ang lahat. Protektahan muna natin ang akademikian na si Gu Yu, pagkatapos ay pakalmayan ang masa, makipag-ugnayan sa mga kalapit na tropa, at ipadala ang masa sa isang ligtas na lugar. Isang grupo ng mga sundalo ang sumunod, at pagkatapos ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Ngunit maya-maya, 2 sundalo ang dumating na may kasamang isang lalaki na mukhang nasa edad 40, nakasuot ng itim na Amerikana at itim na salamin sa gilid. Team Teng. Binaril sa braso ang akademikian Gu. Ano? Lumapit si Teng Ziqiao at sumimangot, huwag mong sabihin sa akin na dapat mong protektahan ang akademikian. Umiling ang akademikian na si Gu Yu, masyadong magulo ngayon. Ngayon, ginawa na ng 2 taong dumating para protektahan ako, at lahat sila ay nagsakripisyo. Okay lang sa akin na masugatan ako ng kaunti. Hindi yun gagana. Kung hindi mahawakan ng maayos ang minor injury, isang malaking kaganapan ang magaganap. Sa ganitong paraan, dapat pumunta ang lahat para tingnan kung may doktor sa lalong madaling panahon upang tulungan ang akademikian na gamutin ang sugat. Utos ni Teng Ziqiao. Oo, sumang-ayon ang lahat. Inalis ni Teng Ziqiao ang malambot na espada, at lalapit na sana para tingnan ang magulong karwahe, ngunit nalaman niyang marami ng pasahero ang lumabas, at lahat sila ay tumakbo sa safety zone sa likod ng karwahe. Silang mga kawal noon ay magliliwanag at maglalabas ng mga pasahero na tila medyo redundant. Team Teng, tila may nakaligtas na sa kanila, at marami sa mga nasugatan ang nagsabing naligtas sila sa kabilang bahagi ng sasakyan, iniulat ng isang miyembro ng koponan kay Teng Ziqiao. Oh, kanina lang napakagulo, paano nagagawa ng iba ang ganoong bagay? Si Teng Ziqiao ay sumimangot, at pinamunuan ang koponan ng may pagtataka. Baka may doktor sa kotse. Pagkatapos ay pumunta at tingnan. Pagdating nila sa kabilang panig ng tren, nalaman ni Teng Ziqiao at ng iba pa na mayroong higit sa 20 sugatan na nakahiga doon, at ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan ay nandoon lahat upang bantayan sila. Tila nakita ng lahat na medyo ligtas ang lugar na ito, na may 1 o 200 tao na ang nananatili rito. Natural, dumating si Yefan upang gamutin ang mga taong ito sa kanyang likuran, at si Yefan ay abala sa pagbibihis ng bagong hila-hila na sugatan. Subukan mo munang pigilan ang pagdurugo. May mga bala sa hita. Hindi maginhawang ilabas dito, at madaling mahawa. Pagkatapos pumunta sa ospital, ilabas mo ang shrapnel. Matapos harapin ang pinsala sa binti ng isang lalaki, umamin si Yefan sa asawa ng lalaki. Inakay ni Teng Ziqiao ang isang tao sa tabi ni Yefan at may kahinahinalang nagtanong, "Itong Ginoo, doktor ka ba?" Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya, "Tapos na. Anong ugali mo? May itatanong sa iyo ang aming Teng team." Saway ng isang sundalo sa tabi niya.
Pinigilan ni Teng Ziqiao ang sundalo at sinabing, hindi niya tayo kilala, normal lang. Itong Ginoo, galing tayo sa Dragon Soul Commando, hindi mo pa siguro kami narinig. Ngunit sa pagkakataong ito ay isinasagawa natin ang isang napakahalagang misyon. Protektahan ang isang napakakritikal na siyentipiko, siya ay nasugatan ng kaunti ngayon, kung ikaw ay isang doktor, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa lalong madaling panahon. Dragon Soul Commando. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, hindi nakakagulat na lahat ng tao mula sa Taijimen ay dumating. Ito pala ay ang sinaunang mandirigmang mga espesyal na puwersa sa ilalim ng direktang jurisdiction ng Dragon King sa Dragon Soul. Ang karaniwang mga miyembro ng koponan ng Dragon Soul ay mga lihim na ahente na nagtatago sa dilim, ngunit ang Dragon Soul Commandos ay nasa maliwanag na bahagi at responsable para sa frontal na larangan ng digmaan. Bukod dito, dahil ang Dragon King mismo ang Commander-in-Chief, ang kanyang status ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong ahente, at maaari niyang baliwalain ang mga utos ng military advisor na si Exi Lin Yuan. Kung ikukumpara sa mga secret agent na iyon, ang Dragon Soul Commandos ay mas malamang na makakuha ng military merits. Sa makatuwid, sa pangkalahatan, ang mga mahuhusay na background at pamilya ay mas gustong hayaan ng mga junior na sumali sa mga komando, kaysa sa mga mapanganib na ahente na hindi madaling makakuha ng mga benepisyo. Grupo. Kaya lang hindi masyadong seryosohin ni Ye Fan, ahente man sila o komando. Ano ang sugat? Tanong ni Ye Fan. Nabaril sa braso, sabi ni Teng Ziqiao. Para sa maliit na pinsala, itali mo lang para maantala ang pagdurugo. May iba pa akong sugat dito na mas malala. Sabi ni Ye Fan. Nagalit ang isang sundalo sa gilid, maaari bang ikumpara ang katayuan ni Academic Qian Guyu sa mga ordinaryong tao? Ni hindi mo matukoy kung alin ang mas mahalaga. Karamihan sa. Ang mga sundalong ito ay mula sa hindi pangkaraniwang mga background at itinuturing ang kanilang sarili ng napakataas. Ang mga tao ay dapat na makilala sa pagitan ng mababa at mababa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming ordinaryong pasahero na naruroon ang hindi nasiyahan. Nakakamangha maging isang sundalo. Ang buhay natin ay hindi natin buhay. Tama. Tao rin ang mga akademiko, tao rin tayo. Bakit kailangan muna natin siyang iligtas? Isang grupo ng mga pasahero ang nagalit at nagsimulang lumaban. Maraming miyembro ng komando team ang namula at malapit ng Massisher, ngunit pinigilan ni Teng Ziqiao. Kumunot ang noo ni Teng Ziqiao at sinabing, lahat, makinig sa akin, ang aking nasasakupan ay naiinip lang. Siyempre, umaasa kami na ang bawat nasugatan ay maaaring maging ligtas. Ngayon, ang aming deployment ay hindi sapat na komprehensibo, at kasalanan namin na lahat ay nagdurusa. Nakikita si Teng Ziqiao na ganito sa isang taos-pusong tingin, lahat ng naruroon ay dahan-daang huminahon. Itong Ginoo, mangyaring pumunta at tulungan ang Academic Qian Guyu na harapin ang mga pinsala pagkatapos mong makitungo sa mga nasugatan dito, sabi ni Teng Ziqiao. Hayaan mo siyang lumapit mag-isa, ang kamay niya ay nasugatan ngunit ang kanyang binti ay hindi nasugatan. Masyadong tamad si Ye Fan para pansinin sila. Nang makita ang isa pang sugatan na dinadala, umiiyak ang kanyang mga kapamilya, kaya agad siyang tumakbo. Ano ba? How dare this kid ignore us? Tama, ano ang hinihila mo? Kung hindi tayo nag-charge forward, siya na ba ang baalang magligtas ng mga tao dito? Galit na sabi ng isang grupo ng mga komando. Chapter 0317 Pwede bang tumahimik ka? 0317. Si Teng Ziqiao ay sumimangot din, ngunit hindi nagsalita, ngunit tahimik na sumunod. Gustong makita kung paano iligtas ni Ye Fan ang mga tao. At nalaman ni Ye Fan na si Su Qingzhou ang tumulong sa isang babae na magbuhat ng lalaki dito. Asawa. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Ye Fan. Huminga si Su Qingzhou at sinabing, tutulungan din kitang iligtas ang mga tao. Hindi kayang buhatin ng panganay na kapatid na ito ang kanyang asawa, kaya tutulungan ko siyang buhatin ito. Sadyang ngumiti si Ye Fan, inabot at hinawakan ang ulo ni Su Qingzhou, ibaba mo siya, tingnan ko ang sitwasyon. Matapos maibaba ang lalaki, mabilis na tiningnan ni Ye Fan ang kanyang mga mata at palso, pagkatapos ay pinunit ang jacket ng lalaki at pinakinggan ang kanyang dibdib. Doktor. Anong problema ng asawa ko? Nabaril ba siya? Ang panganay na kapatid na babae sa kanyang tabi ay umiiyak ng balisa. Umiling si Ye Fan, hindi siya nabaril, hindi ba komportable ang kanyang baga? Oo, pumunta kami sa ospital ni Huahai para sa pagsusuri sa oras na ito, at ang aking asawa ay patuloy na nagsasabi na siya ay nahihirapang huminga. Sabi ni Miss. Sinabi ni Ye Fan, ito ay isang tension pneumothorax at dapat ay intubate sa lalong madaling panahon. Intubation. Anong uri ng tubo ang naroon? Sumimangot si Su Qingzhou. Ikaw Fan. Nagmamadaling sinabi ng malakas, sino ang may panulat? Isang fountain pen. Isang ballpen. Kahit ano ay ayos lang. Isang lalaking mukhang clerical na manggagawa ang nagmamadaling nag-abot ng fountain pen at sinabing, okay lang ba ito? Pagkatapos kunin, nilabas ko ang refill sa loob, naiwan lang ang tubo ng panulat, at sinaksak sa pahilig na bahagi ng baga ng lalaki. Lahat ng nasa gilid ay natigilan, at nanlaki ang mga mata ni Su Qingzhou.
Sa sandaling ito, bumulwak ang makapal na dugo mula sa tubo ng panulat. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, isa itong pneumothorax. Kailangan kong operahan sa lalong madaling panahon. Ah, doktor, ako. Mamamatay ang asawa ko. Dapat mo siyang iligtas. Hindi pa nga nakakapagkolehiyo ang dalawang anak ko. Ang mga bata pa. Malapit nang mag-collapse ang iyak ni kuya. Nakakunot ang mga kilay ni Ye Fan. Nang walang mga surgical tool, hindi pa siya nagsuri at nag-film, at wala siyang mailigtas na sinuman. Sa sandaling ito, ang tunog ng isang helicopter lamang ang maririnig. Nagulat si Ye Fan, alam niyang may dumating para magbigay ng emergency na suporta, kaya tumayo siya at sinabing, maaari akong gumamit ng helicopter para ipadala ito sa malapit na ospital, at may oras pa. Binuhat ni Ye Fan ang lalaki at tumakbo patungo sa direksyon ng helicopter. Ngunit sa sandaling ito, pinigilan ng ilang miyembro ng komando si Ye Fan. Paumanhin, ang helicopter na ginamit namin upang dalhin si Professor Gu Yu, gusto naming dalhin si Professor Gu sa isang ligtas na lugar, hintayin mong dumating ang ambulansya. Galit na galit si Ye Fan sa kanyang puso, nasisiraan ka na ba? Galit na galit din si Su Qingzhou, ligtas na dito, hindi ba pwedeng hayaan mo munang dalhin ng helicopter ang may sakit? Ang mga alituntunin ay ang mga patakaran. Sinusunod lang namin ang mga utos ng militar. Hindi mo tinatrato ang Academic Hiangu, ngunit sa halip ay gamitin ang aming helicopter, sino ka sa tingin mo? Ilang mga miyembro ng koponan ang nagsabi ng masama. Ngumisi si Ye Fan, kung hindi dahil sa isang pasyenteng nakayakap sa kanya, gusto sana niyang bugbugin ang lahat ng mga taong ito hanggang sa kalahating kamatayan. Matagal ko nang narinig na ang Dragon Soul Commandos ay mga inapo ng mga aristokratikong pamilya at mga tao mula sa sinaunang pangkat ng martial arts, at lahat sila ay nakatataas. Para sa kanila, hindi mahalaga ang buhay at kamatayan ng mga ordinaryong tao. Hanggat na kumpleto nila ang gawain, maaari silang makakuha ng merito ng militar, promosyon, reputasyon at kapangyarihan. Kalimutan mo na, umalis na tayo, hayaan na ng doktor na ito ang magpadala ng pasyente sa ospital, at ako ang mananagot. Nang malapit nang sumabog si Ye Fan, lumapit si Teng Ziqiao at nakangiting sinabi. Team Teng, ikaw, maraming komando ang ayaw. Sinabi ni Teng Ziqiao, bakit, hindi ka na nakikinig sa akin? Ilang miyembro ng koponan ang umiling at umatras. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mata ni Su Qingzhou ay nanlamig, at sinabi niya ng hindi inaasahan, Su. Senior. Magiliw na ngumiti si Teng Ziqiao, kakahanap mo lang ba sa akin, Qingzhou, matagal na. Si Senior Teng ba talaga? Ipinikit ni Su Qingzhou ang kanyang magagandang mata, ito ang unit mo. Haha, kapitan lang ako ng isang unit, hindi ako nang ahas na sabihin na unit ko ito, natatawang sabi ni Teng Ziqiao. Nakaramdam ng pagkabalisa si Ye Fan saglit, ngunit masasabi niyang itong si Teng Ziqiao ang sinabi ni Su Qingzhou. Ang senior na sikat sa paaralan noon ay may relasyon kay Su Qingzhou. How dare this guy call Qingzhou directly? Dahil dito, si Ye Fan ay napaka-twisted, bakit siya napaka-magiliw? Asawa, sumama ka sa akin sa ospital. Mas sinasadyang sumigaw si Ye Fan at hiniling kay Su Qingzhou na sundan siya. Kakaibang tanong ni Su Qingzhou, bakit? Walang silbi ang pagpunta ko sa ospital, tama ba? Walang kwenta kung nandito ka. Sabi ni Ye Fan. Pinaikit ni Teng Ziqiao ang kanyang mga mata, Qingzhou, so kasal ka na. Ang asawa mo ba ang doktor? Namula si Su Qingzhou, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, sinabing katulong niya si Ye Fan. Mukhang hindi tama iyon. Inaamin ko lang. Tama, siya ay isang cardiothoracic surgeon, naisip ni Su Qingzhou sa kanyang sarili, si Ye Fan ay talagang isang doktor pa rin, at hindi ito kasinungalingan. Tumango si Teng Ziqiao at sinabing, kasal ka sa isang mabuting asawa. Napakaraming tao ang nailigtas niya, na napakabuti. Well, okay lang. Talagang ipinagmamalaki ni Su Qingzhou, ngunit ngayon ay bigla niyang naramdaman na may magandang panig din si Ye Fan. Mukhang hindi masaya si Ye Fan, iniisip na kailangan mo akong purihin. Gayunpaman, ang kanyang isip ay halos nasa pasyente, kaya't hindi niya ito binigyang pansin. Qingzhou, hayaan mo akong pumunta sa ospital kasama ka. Ang akademya na si Gu Yu ay dapat ding pumunta sa ospital para kumuha ng mga bendahe, sabi ni Teng Ziqiao. Natural na naramdaman ni Su Qingzhou na ito ang dapat na paraan. Hindi makaupo ang helicopter, kaya tumango siya at sinabing, salamat, senyor, sa iyong tulong. Ang iligtas ang isang tao ay ang pagliligtas ng isang pamilya. Ito ay talagang mahalaga. Haha, sundalo ako, nagtatanggol sa pamilya ko at sa bayan, at syempre kailangan kong alagaan ang masa. Ikanaway ni Teng Ziqiao ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na wala itong dapat alalahanin. Sumakay ang grupo sa helicopter at lumipad sa pinakamalapit na ospital sa lungsod sa antas ng county. Sa helicopter, narinig ni Ye Fan si Su Qingzhou na nakikipag-usap kay Teng Ziqiao, at gustong isaksak ang kanyang mga tainga. Qingzhou, mahigit 4 na taon na tayong hindi nagkikita, mas maganda ka talaga kaysa noong estudyante ka. Kung iisipin mo ito, ako ang naging rumored boyfriend mo, na kumikita.
Senyor, huwag mo akong pagtawanan, ginagawa mo na ba ang mga ganitong gawain sa hukbo nitong mga nakaraang taon? Delikado, di ba? Ayos lang, isa talaga akong alagad ng Taijimen, hiniling ako ng aking master na maglingkod sa bansa, at ako rin ay kusang loob. Well, kung ikukumpara sa iyo, parang hindi ako gaanong mahalaga. Hinangaan din ni Su Qingzhou ang mga taong nagbigay ng dugo para sa bansa. Nakangiting sinabi ni Teng Ziqiao, Qingzhou, ikaw na ngayon ang chairman ng Jinxiu Group. Gusto kitang batiin. Mayroon kang magandang buhay ngayon, isang matagumpay na karera, isang pamilya, at habang lumalaki ka, mas maganda ka. Nagsisisi ako na hindi kita hinabol noon. Haha, hindi na nakarinig si Ye Fan at sumigaw, hoy. Pwede ba tumahimik ka? Nakaupo pa rin ang asawa ko dito, ikaw how dare you tease my wife? Kabanata 0318. 0318. Iniunat ni Su Qingzhou ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ng lalaki, nagrereklamo, ano ang sinisigaw mo, nagbibiro ang senior. Bakit ang bangis mo? Lalong nagalit si Ye Fan nang marinig niya na tinutulungan ng babae ang lalaking ito, sa kanya niloloko mo ba ako ng ganito? Nagsisisi daw siya na hindi siya hinabol, hindi ba ibig niyang sabihin na gusto kanyang habulin? This is your own understanding, okay? Do you think the senior is the kind of messed up person? Wala siyang girlfriend noong college siya. Ha? Sino sa tingin mo? Ano? Wala kang girlfriend? Nagpout si Ye Fan, sinasadya niya iyon, gusto lang niyang panatilihin ang relasyon niyo ng rumored boyfriend at girlfriend mo. Ikaw, may sakit ka talaga. Sumimangot si Su Qingzhou, naramdaman niyang masyadong sensitibo si Ye Fan, hindi banggitin na hindi siya ang uri ng mahiyaing babae, ang sinabi ni Teng Ziqiao ay wala sa kanya. Bahagyang ngumiti si Teng Ziqiao, Mr. Ye, hindi mo kailangang kabahan, ako, si Teng Ziqiao, ang pinuno ng Tai Chi School, at galing ako sa isang prestihiyosong pamilya. Sabihin mo lang, just say it casually. You dare to say it casually, believe it or not itatapon kita sa eroplano. Nena si Ye Fan, kung hindi dahil sa mukha ni Su Qingzhou, sinipa na niya ang taong ito bumaba na ng helicopter. Isang bakas ng pang-aalipusta ang sumili sa mga mata ni Teng Ziqiao, at umiling siya at sinabing natatawa, okay, hindi ako magbibiro tungkol sa mga schoolgirls, Mr. Ye ay dapat mag-concentrate sa pag-aalaga sa mga pasyente. Nakita ni Ye Fan ang pang-aalipusta ng taong ito, at kinusot ang kanyang mga mata, bakit, hindi ka naniniwalang kaya kitang ihulog? O sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob? Si Teng Ziqiao ay patuloy na ngumiti ng tahimik, ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng cabin ng helicopter, na parang tamad na kausapin si Ye Fan. Natakot si Su Qingzhou na talagang lalaban si Ye Fan. Kung tutuusin, nadama niya na ito ay isang maliit na bagay lamang, at hindi na kailangang gawin itong labis na kabalbalan, kaya't ipinayo niya, Ye Fan, huwag kang ganyan, bakit hindi ka pumunta sa ospital ng ligtas? Bakit mo ako kinakausap? Parang kumakain ng pulber. Narinig ni Ye Fan na sinisi siya ng babae, at hindi nasisiyahang sinabi, kausap mo ang lalaking ito. Sino ang asawa mo? Hindi mo ba nakita na minamaliit niya ako? Tumingin siya sa iyo nang may berdeng ilaw ngayon lang, alam mo ba? Alam mo, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Magagalit ako kapag ginawa mo ulit to. Nadama ni Su Qingzhou na ito ay masyadong nakakahiya. Sa kanyang opinyon, si Teng Ziqiao ay walang kinalaman sa kanya, bakit sa mga mata ni Ye Fan, ngunit tila sila ni Teng Ziqiao ay hindi malinaw. Ito ay isang uri ng kawalan ng tiwala sa kanya, at si Su Qingzhou ay natural na hindi komportable. Bahagyang napabuntong hininga si Teng Ziqiao, Qingzhou, mangyaring itigil ang pakikipagtalo, naniniwala ako na ang isang may kumpiyansang mature na lalaki ay dapat magkaroon ng malawak na pag-iisip, Mr. Ye ay hindi dapat pakialam sa bagay na ito. Ha! Tinatawag mo akong makitid. Ipokrito ka ba? Kung minamaliit mo ako, sabihin mo lang. Magkunwaring umutot. Napagalitan si Ye Fan, magsasagawa ako ng escort mission para sa iyo, ingatan mo lang ang akademikya na iyon, kahit na ano. Gaano ka kamahal sa mga aksyon ng mga ordinaryong taong iyon? Sinabi ni Teng Ziqiao na may malungkot na ekspresyon nang marinig niya ito, anumang pagkilos ng digmaan ay hindi ganap na may iwasang makapinsala sa mga sibilyan, at ang gawain ng pagharang sa Osiris Society ay hindi lahat ng pinagsamahan. Isinagawa ito ng aming mga tropa. Gayunpaman, hindi ko tinalikuran ang responsibilidad. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang namatay at nasugatan. Pagkatapos kong bumalik, hihilingin ko sa aking mga nakatataas ang kasalanan at susuriin ko ang aking utos, pagkatapos. Nakikinig sa matuwid at marangal na mga salita ni Teng Ziqiao, bahagyang tumanggo si Su Qingzhou, pakiramdam na medyo makatwiran. Ngunit hindi na kinaya ni Ye Fan. First time niyang makakita ng taong kayang magpanggap ng ganito. Ang pangunahing punto ay ang taong ito ay halatang sadyang nagpahayag ng kanyang sarili sa harap ni Su Qingzhou, na may masamang intensyon. Hindi mo na kailangang bumalik para mag-review, sisipain na kita ngayon. Sabi ni Ye Fan, at bubuksan na sana ang hatch ng helicopter at maghanda para magsimula. Nagulat ito kay Su Qingzhou, at hinawakan si Ye Fan, anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Hehe. Qingzhou, talagang kawili-wili ang asawa mo.
Si Teng Ziqiao ay mukhang relax na nakangiti, wala siyang pakialam sa mga kilos ni Ye Fan. Mababaliw na sana si Ye Fan, ngunit biglang nagsimulang bumaba ang helicopter. Nasa ospital ka. Ye Fan, itigil ang paggawa ng gulo. Mahalagang iligtas ang mga tao. Ayaw ni Su Qingzhou na magdulot si Ye Fan ng maraming gulo para sa isang maliit na bagay. Tumingin si Ye Fan sa naghihingalong pasyente, iniisip na pagkatapos ng araw na ito, malamang na hindi na niya makakaharap ang lalaking ito. Mukhang hindi worth it na makipaglaban siya sa Dragon Soul at Taijimen, kaya tiniis niya ito. Pagkababa ng helicopter, ang pasyente ay mabilis na itinulak sa emergency room, tumingin si Ye Fan kay Teng Ziqiao na mapagbantay, at sinabi kay Su Qingzhou, asawa, sundan mo ako, layuan mo ang lalaking iyon. Naramdaman ni Su Qingzhou na ang lalaking ito ay masyadong mapaghinala ngayon, huwag mo nang isipin iyon, okay. Bilasan mo at iligtas ang mga tao. Doktor, sa iyo nakasalalay ang asawa ko. Nagsimula ring magmakaawa ang panganay na kapatid na sumama. Sa kanyang mga mata, si Ye Fan ay dapat na isang napakahusay na doktor. Nang makita ang eksenang ito, kinailangan muna siyang sundan ni Ye Fan. Hindi siya sigurado kung may sapat na kasanayan ang mga doktor sa ospital na ito para iligtas ang pasyente. Nang makitang wala na si Ye Fan, kumislap ang mga mata ni Teng Ziqiao, at sinabi niya sa mga sumunod na sundalo, kunin ninyo si Academic Qian Guyu para harapin ang sugat ng baril, mayroon pa akong dapat harapin. Tandaan, pagkatapos gamutin ang sugat, dalhin agad ang Academic Qian para sumama sa hukbo. Convergence para matiyak na walang natitirang miyembro ng Azure Society ang gustong saktan ang Academic Qian. Matapos kunin ng sundalo ang utos, agad niyang dinala ang nasugatan na si Guyu upang gamutin. Lumingon si Teng Ziqiao at nakita si Su Qingzhou na naglalakad patungo sa elevator, kaya hinabol niya ito at sinabing, Qingzhou, may pambihirang pagkakataon akong makilala ka minsan, maaari ba kitang imbitahan sa isang tasa ng kape? Lumingon si Su Qingzhou nang may pagdududa, Senyor, may gagawin ka. Kaya mo ba? Haha, nagpapahinga lang ako sa abalang schedule ko. Sa totoo lang, siguradong ligtas si Academic Qian Guyu. Ang mga taong pinadala ng Azure Society ay nilipol na natin. Ayaw ko lang na istorbohin ako ng iba, sabi ni Teng Ziqiao. Sumimangot si Su Qingzhou, pero ayaw kong uminom ng kape. Gusto kong pumunta sa emergency room para makita. Umiling si Teng Ziqiao, gusto mo bang makitang oprahan ang asawa mo? Bueno. Narinig kong may nagsabi na napakahusay ng kanyang operasyon. Sinabi niya na siya ay isang doktor sa cardiothoracic surgery, ngunit hindi ko pa ito nakikita ng sarili kong mga mata, kaya gusto kong makita ito, sabi ni Su Qingzhou. Oh, may ganun ba? Ang tagal nyo na, hindi mo man lang ba alam na doktor siya? Tanong ni Teng Ziqiao na tila hindi sinasadya. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi, wala pang kalahating taon, at ilang buwan pa lang kaming kasal, kaya wala akong masyadong alam tungkol dito. Oh, ganyan pala. Tinitigan ni Teng Ziqiao ang mukha ng babae, tinitigan ito sandali, at ngumiti. Sabi, sa kasong ito, sasamahan kita upang tingnan. Nakita ko na ngayon lang ay nailigtas ni Mr. Ye ang mga nasugatan na tao sa pamamagitan ng umaandar na sasakyan, at sa palagay ko ay mahusay ang kanyang mga kasanayan sa medisina. Obserbahan ko itong muli at magkakaroon ng pananaw. Kabanata 0319 Isang sandali ng pagmamalaki. 0319. Bagamat naisip ni Su Qingzhou na kakaiba ito, hindi niya ito mapigilan, kaya tumango siya. Sa emergency room ng ospital, nagmamadali rin ang isang grupo ng mga medical staff. Nadiskeril kasi ang kalapit na bullet train at maraming tao ang namatay at nasugatan. Hindi pa sila nakatagpo ng ganoong emergency. Gayunpaman, ito ay maginhawa din para kay Ye Fan. Walang nagmamalasakit kung mayroon siyang iba't ibang mga kwalifikasyon. Matapos marinig na siya ay isang doktor, ang ospital ay sabik na gumawa ng higit pang pagsisikap mula sa mga tao, upang si Ye Fan ay makapag-utos sa mga tao ng walang labis na pagsisikap. Matapos ayusin ang CT ng pasyenteng na comatose, nakita agad ni Ye Fan ang dahilan. Dahil pansamantalang hindi available ang operating room, direktang sinimulan ni Ye Fan ang emergency operation sa emergency room. Nang dumating sina Su Qingzhou at Teng Ziqiao sa emergency room, bumili din si Teng Ziqiao ng 2 lata ng mainit na kape sa tindahan ng ospital at ibinigay ang isa kay Su Qingzhou. Gayunpaman, wala sa mood si Su Qingzhou na uminom ng kahit ano. Nang makita niya ang abalang medical staff, naramdaman niyang napaka-tense ng kapaligiran, at mas hindi kapani-paniwalang makita si Ye Fan na nagsasagawa ng operasyon sa napakaingay na kapaligiran. Maaari bang magsagawa ng operasyon sa ganoong lugar? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou. Nagkibit-balikat si Teng Ziqiao, wala akong magagawa dito. Kung tutusin, hindi naman ito malaking ospital, at okupado ang operating room. Gusto ni Mr. Ye na maoperahan ngayon, kaya ito lang ang magagawa niya. Mahigpit na hinawakan ni Su Qingzhou ang lata ng kape, bagamat hindi siya humigop, sobrang tensyonado ang kanyang espiritu. Hindi ito parang operating room, pero parang battlefield. Kung nais ni Ye Fan na kumpletuhin ang isang operasyon sa ganoong lugar, dapat siyang ganap na nakatutok, at ang kanyang mga kasanayan ay dapat na perpekto.
Ang pasyente ay nagdurusa sa isang tumor sa ibabang umbok ng kaliwang baga, na kumalat sa pababang aorta. Ngayon ang operasyon upang alisin ang ibabang umbok ng kaliwang baga at palitan ang pababang aorta. Sinabi ni Yefany tungkol sa operasyon na gagawin, at ang mga inayos para sa kanya medyo nataranta ang mga nurse at katulong, pagkatapos ng lahat, ang ganoong operasyon ay napakahirap para sa kanila. Doktor, ikaw, mukhang bata ka pa, okay lang ba? Napakalaki ng tumor na ito, bakit hindi tayo magsagawa ng konserbatibong paggamot? Sumimangot si Yefan at sinabing, kung hindi ka mag-opera ngayon, mamamatay ang pasyente bago magpagamot. Huwag mong pakialaman ang mga patakaran, ayos lang kung susundin mo ang aking kahilingan. May hydrogen ba ang iyong ospital? Hydrogen? Oo, tanong ng anesthesiologist, gusto mo bang magpa-anesthesia na tinutulungan ng hydrogen? Tumango si Yefan, good luck, maaari kang magpakilala ng hydrogen. Oh, ang anesthesiologist ay mabilis na gawin ang gusto mo. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at sinabing, scalpel. Bagamat nag-aalala pa rin ang nurse, nang makita ang kalmadong hitsura ni Yefan, kailangan niyang magsimulang makipagtulungan. Monopolar electric knife, sternum saw. Mabilis na nagsimulang kumilos ang kamay ni Yefan. Sa sandaling nagsimula siyang gumamit ng kutsilyo, ang mga mata ng mga nakapaligid na nurse at katulong ay nagsimulang kuminang. Napakabilis. Hindi maiwasan ng isang katulong na mamangha, hindi pa sila nakakita ng ganoon kabilas na surgical technique. Dahil dito, nagkaroon ng malaking kumpiyansa ang buong grupo at mas aktibong nakipagtulungan kay Yefan sa operasyon. Mga gunting sa kirurhiko. Ang unang katulong ay naaakit na maging mas maingat. Kumpirmado na ang dumudugo na bahagi ng pababang aorta ay dumudugo mula sa tumor-infiltrating site. Ang mga mata ni Yefan ay kumislap ng malinaw na kulay, na halos kapareho ng kanyang hula. Pareho. Doktor, ano ang susunod kong gagawin? Tanong ng isang katulong. Inangat ni Yefan ang kanyang ulo, hindi mo ba naisip na hindi ka pa nakagawa ng ganitong uri ng operasyon? Napahiya ang ilang katulong. Ang mga pasyente sa gayong maliit na ospital ay hindi nagtiwala sa kanila para sa malaking operasyon, at lahat sila ay pumunta sa Huahay para sa paggamot ng tumor. Bahagyang sinabi ni Yefan, huwag kang kabahan, bigyan mo ako ng hemostatic forceps. I-clamp muna ang pababang aorta. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng dissection scissors para matanggal ang tumor infiltrating area. Ipinaliwanag ni Yefan ang hakbang-hakbang, habang mabilis na ginagawa ang operasyon. Tila mabilis na lumipas ang oras, at bago ko namalayan, matatapos na ang operasyon, at nagsimula na si Yefan sa pagtahi. Karamihan sa mga doktor at nurse sa emergency room ay hindi makapaniwala, at ang ilang mga tao ay nakaramdam ng panginginig sa buong katawan, na maaaring tanggalin ng isang tao ang ganoong kalaking tumor sa ganoong kapaligiran, at ang bilis ay nakakagulat. Ang lahat ay nakipagtulungan ng mabuti, huwag maging masyadong hindi kumpiyansa sa hinaharap. Pagkatapos ng operasyon ni Yefan, tinanggal niya ang kanyang maskara at ngumiti sa mga nakapaligid na nurse at katulong. Ang isang grupo ng mga medikal na kawani ay nagmamadaling umiling, at sinabi pa na hindi sila nang ahas. Isang grupo ng mga tao ang tumingin kay Yefan ng may paghanga. Para sa kanila, ang gayong kasanayan ay isang mahiwagang kasanayan lamang. Alam ng panganay na kapatid na iyon na nakukuha ito ng kanyang asawa, kaya napaluha siya, at gusto pa niyang lumuhod at yumuko kay Yefan. Nagmamadaling hinawakan siya ni Yefan at hindi siya pinaluhod. Pagkatapos ng ilang call-iwan, pinuntahan ng panganay na kapatid na babae ang kanyang asawa. Tumingin si Yefan sa paligid at nakitang wala ng ibang malubhang na sugatan na nangangailangan ng paggamot, kaya nagplano siyang makipagkita kay Su Qingzhou. Sino ang mag-aakala, sa sandaling tumawid sila, nakita nila sina Su Qingzhou at Teng Ziqiao na nakatayong magkasama. Iyon lang, si Su Qingzhou ay mayroon ding isang lata ng inumin sa kanyang kamay, ngunit si Teng Ziqiao ay mayroon ding isang lata. Sumimangot si Yefan at mabilis na naglakad, asawa, ayaw mo bang manatili sa lalaking ito? Ang gulo, gusto lang ng senior na makita ang operasyon mo, ano ang negosyo ko? Kung gayon ikaw ano ang nangyayari sa kape na ito? Paano kung nilagyan kanya ng gamot sa kape? Nababaliw ka na ba? Paano mo ilalagay ang deboting kape? At saka, hindi ganoong tao ang senior. Si Su Qingzhou ay lasing. Ano na naman kayang iniisip ng lalaking ito? Kinuha ni Yefan ang kape ng babae, binuksan ito, at sinabing, ibigay mo ito sa akin, natatakot akong hindi komportable ang iyong tiyan pagkatapos inumin ito. Tiningnan ni Su Qingzhou ang kuripot na mukha ni Yefan, at siya ay parehong galit at nakakatawa. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Yefan na sobrang nagseselos. Mukhang magaling ka talaga sa gamot. Pagtingin mo sa mga doktor at nurse na yan, tirek ang mata mo. Proud ka ba? Nagpakita ng kasiyahan ang mga mata ni Su Qingzhou, nalaman niyang may mga pakinabang ang kanyang asawa. Ngayon, naramdaman pa niya na may isang sandali pa na maipagmamalaki kapag napangasawa niya ang ganoong lalaki. Napabuntong hininga si Yefan, pinapuri. Asawa, bakit sa tingin mo? Ano ang maganda dito? Kung ang isang surgeon ay hindi maaaring magsagawa ng isang operasyon, ang pasyente ay mamamatay. Ito ay isang propesyon na hindi mabibigo. Ginagawa ko lang ang pinaka-normal na trabaho. Ngunit ang bagay.
Inakala ni Su Qingzuo na si Ye Fan ay buong tapang na magyayabang at magpapakitang gilas, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang isasagot ni Ye Fan. Nang hindi sinasadya, natigilan si Su Qingzuo doon, hindi alam kung paano sasagot. Napangiti si Teng Ziqiao at sinabing, Mr. Ye, Dr. Ye, talagang kamangha-mangha ang iyong medical skills, labis kong hinahangaan ito. Bakit ka pa naririto? Napaka-idol ba ng Dragon Soul Commandos mo? Malungkot na sabi ni Ye Fan. Ibinaba ni Teng Ziqiao ang kanyang ulo at ngumiti, huwag kang mag-alala, aalis na ako, at kailangan nating ipadala ang akademikya na si Guyu sa Huahai, kaya aalis na ako. Pagkatapos magsalita, muling ngumiti si Teng Ziqiao kay Su Qingzuo, Qingzuo, ang ating mga tropa ay mananatili sa Huahai saglit upang magsagawa ng isang misyon sa pagtatanggol. Kung mayroon akong oras, gusto kong maghanap ng ilang mga lumang alumni mula sa dating unyo ng mga mag-aaral upang magsama-sama, haha. Hindi ako nakabalik ng maraming taon. Sana ay gantimpalaan mo ako pagdating ng panahon. Mukha. Kabanata 0320 Master. 0320. Tumingin si Su Qingzuo kay Ye Fan, na nasa tabi niya, at nakangiting sinabi, pag-usapan natin ito mamaya, isa sa alang-alang ko ito kung may oras ako. Hindi available. Hindi available ang asawa ko. Makakaalis ka na. Galit na sabi ni Ye Fan. Hindi ito sineryoso ni Teng Ziqiao, tumalikod at umalis na may ngiti. Pagkaalis ni Teng Ziqiao, nagreklamo si Su Qingzuo, ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Ngayon ko lang nakita ang hitsura mo sa panahon ng operasyon, medyo maganda ito sa mata, at bigla kang naging maliit. Tumitig si Ye Fan at sinabing, dumating ang taong iyon upang hukayin ang aking sulok, hindi ako magiging karapat-dapat sa kanya kung hindi ko siya matalo. Ang dibdib ni Su Qingzuo ay umaalon sa galit, at sinabi niya, bakit ang pangit mo magsalita? Horn! Siyempre asawa mo yun. Mahinang ungol ni Ye Fan. Ako ba ay isang ledrilyo o putik? Naghukay ako. Tsaka, sa tingin mo ba mahukay ako? Pinandilatan siya ni Su Qingzuo na may malamig na mga mata, kung ako ay hinukay, magagalit ka. Kung mabait ka sa akin, paano ako masusuka? Asawa. Huwag kang magalit, mali ang pagkakagamit ko ng salita, hindi ko nasasabihin sa susunod. Tila natigilan si Ye Fan nang makita niya si Su Qingzuo smoke, at mabilis na sinamahan ng ngiti para aminin ang pagkakamali. Malamig na sumangot si Su Qingzuo, tumalikod at naglakad palabas. Nagmamadaling sumunod si Ye Fan, at nagtanong sa mahinang boses, asawa, huwag kang magalit sa akin, ang pangunahing tao ay hindi mabuting tao sa unang tingin. Hindi mo na siya dapat makontak muli. Matanda na rin ako. May sarili din akong social circle, sinusubukan mo ba akong ikulong? Hindi ba pwedeng may lalaking matandang kaibigan sa tabi ko? Galit na sinabi ni Su Qingzuo, wala akong ginawa tungkol sa mga masasamang bagay tungkol sa mga babae sa labas mo. Speaking of you, is you strict enough para kontrolin ako? Nawala ng salita si Ye Fan, iniisip na hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa kanya kung ipagpapatuloy niya ito, kaya mabilis siyang nagbago ng isip at sinabing, okay, hindi ko nasasabihin ang tungkol sa asawa ko, huminahon ka. Pinag-isipan ni Ye Fan, na si Teng Ziqiao ay talagang naglakas loob na salakayin ang ideya ni Su Qingzuo, at hindi pa huli para patayin siya. Nang makita ni Su Qingzuo na gustong lumabas mag-isa, nag-aalalang nagtanong si Ye Fan, saan ka pupunta, Mrs.? Hintayin mo ako. Idiot. Bumalik ka sa Huahai sakay ng bus. Gusto mo bang magpalipas ng gabi dito? Oh. Tinapik ni Ye Fan ang kanyang ulo at halos nakalimutan na nasa maliit na bayan pa sila. Sumakay ang dalawa ng taxi, at pagdating sa malapit na istasyon ng bus, bumili sila ng tiket at sumakay ng bus pabalik ng Huahai. Sa pagbabalik, nakabukas ang radyo sa bus, at nang i-broadcast ang balita, talagang dinala nito ang insidente ng pagkadiskaril sa hapon. Ang insidenteng ito ay kinasangkutan ng maraming tao, at imposibleng mapagtakpan ito ng ligtas, kaya gumawa pa rin ng ilang ulat ang mga opisyal. Malamang, ito ay isang organisasyon na kinokontrol ng isang puwersa sa ibang bansa, isang organisasyon na tinatawag na Azure Society, na tumanggap ng ilang mga pondo sa ibang bansa at mga armas at kagamitan, pumasok sa teritoryo ng Xia Kingdom, at nagsagawa ng ilang mga pag-atake ng terorista. Ang kanilang layunin sa pagkakataong ito ay makuha ang isang siyentipiko mula sa makabagong siyentipikong pananaliksik ng estado ng Xia na may alam tungkol sa isang mahalagang proyekto sa pananaliksik na pang-agham. Gayunpaman, sa ilalim ng malakas na pag-atake ng hukbo ng kaharian ng Xia, ang maliit na pangkat ng Shire Society ay ganap na nolipol. Si Ye Fan ay nakaupo sa kotse, nakikinig sa balita, at biglang may naalala tungkol sa siyentipikong eksperimento ni Chu Yunyao. Hindi kaya ang scientist na nagngangalang Guyu ay mula rin sa team ni Chu Yunyao? Ang Azure Society na ito, karamihan sa mga ito ay mga teroristang puwersa sa Hilagang Kanluran, ay magkakaroon ng mga tantric na mandirigma na sasalihan. Ang pumatay kay Chu Yunyao noon ay ang Shadow Warrior ni Fusang. Bilang resulta, mayroong hindi bababa sa dalawang puwersa na kasalukuyang tumitingin sa eksperimento ni Chu Yunyao, at dapat marami pang iba ang nakatago. Lalong naging interesado si Ye Fan, kung anong uri ng pagsasaliksik ang ginagawa ni Chu Yunyao ang maaaring makaakit ng ganoong mataas na antas ng atensyon.
Nang madilim na, bumalik sina Ye Fan at Su Qingzhou sa Huahai. Si Su Qingzhou ay nasa mabuting kalooban, dahil sa mga araw na ito, nagsimula siyang magsanay ng Xuanwei Zhenjing. Itaas ang iyong espiritu. Malapit sa istasyon ng bus sa Huahai, maraming isda at dragon, at maraming itim na sasakyan. Paglabas nila, iba't ibang driver ang dumarating para mag-recruit. Siyempre hindi rin umupo sina Ye Fan at Su Qingzhou, sumakay sila ng taxi at babalik na sana sa Beilu County. Ngunit nang makapasok siya sa kotse, sa gilid ng mga mata ni Ye Fan, tila nasulyapan niya ang isang pamilyar na likod. Nang lumingon si Ye Fan, nalaman niyang wala siyang mga kakilala. Ano bang problema mo? Sumakay ka na sa kotse. Sabi ni Su Qingzhou nang makita niyang tulala ang lalaki sa labas ng pinto ng kotse. Hindi masyadong inisip ni Ye Fan ang tungkol dito, iniisip na baka mali ang kanyang nakita, kaya pumasok siya sa kotse. Umalis ang taxi, at sa lugar kung saan nakaparada ang taxi, bumaba ang dalawang lalaki at babae mula sa isang lumang silver gray golden cup, mahigit 30 metro ang layo. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na hooded dress na may mababang labi kaya't hindi niya maaninag ang kanyang mukha, habang ang babae ay nakasuot ng kulay abong Amerikana na may malaking pulang scarf na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha. Ang driver ng itim na kotse ay pinapagalitan, may problema, mas mabuti ito sa lalong madaling panahon. Walang darating upang suriin, kahit na pumunta kami upang suriin, kami ay natatakot sa pagmamaneho. Takot ka sa tae. Nang matapos magsalita ang driver ng itim na sasakyan ay umalis na siya. Maingat na sinabi ng babaeng nakasuot ng kulay abong Amerikana, talaga. Sila. Muntik na akong matuklasan. Sa kabutihang palad, wala ni isa sa atin ang mga practitioner. Sa ganitong distansya, kahit si Ye Fan ay hindi makumpirma ang ating pag-iral, at ang mga tao dito ay madali ring makagambala sa kanyang paghatol. Talagang maswerte. Sa wakas ay nakabalik na ako sa Huahai, at kung makita ito muli ni Ye Fan, matatapos tayo. Tinapik ng babae ang kanyang dibdib at sinabi. Humph, mapang-uyam na sabi ng lalaki, maaga o huli, makikilala natin siya, ngunit hindi pa dumarating ang oras. Hindi mo ba naisip na bumalik tayo para lamang manirahan dito ng palihim? Sabi ng babae, syempre hindi. Pero, Mr. Song, may paraan ka ba talaga para patayin si Ye Fan? Lumingon ang lalaki. Sa ilalim ng madilim na talukbong, ang kanyang mukha ay mapatla at puno ng balbas. Si Song Xinghe iyon. Tunghozan, kung ayaw mong maniwala sa akin at ayaw mong makasama ako, umalis ka na dito. Nagmamadaling umiling si Tunghozan at sinabing, hindi. Hindi, handa akong makasama ka, Mr. Song. Ibinigay ko na ang lahat sa iyo, ikaw. Ikaw ang aking Panginoon ngayon. Aking lahat. Alam na alam ni Tunghozan na kung talagang maglakas loob siyang umalis, hindi pa banggitin kung makakaligtas siya sa Huahai, maaari pa nga siyang direktang patayin ni Song Xinghe. Ang lupit at kakulaitan ng lalaking ito, malalim ang natutunan niya sa mga araw na ito. Ngumiti ng masama si Song Xinghe, Master. Magandang pangalan iyon. Bueno, mula ngayon, isa kang asong pinalaki ko, kailangan mo akong tawaging Master. Oo. Nakaramdam si Tunghozan ng kahihiyan sa kanyang puso, ngunit ang tanging naisigaw niya ay, may-ari. Napakagaling, ikaw talaga ay isang tunay na asong babae, haha. Tumalikod si Song Xinghe at naglakad sa kalye sa di kalayuan, Tara, punuin mo muna ang iyong tiyan, at pagkatapos ay dadalhin kita upang bisitahin ang aking sikretong base. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.